Hindi napigilang mag-reply ni Jano Gibbs sa mga bashers at mga netizen na tila pinakialaman ang kanyang post sa social media page ni Dennis Padilla. Matatanda ang kamakailan ay nagkaroon ng issue sa pagitan ni Dennis at Marjorie dahil na rin sa pangyayari sa kasal ni Claudia Barreto. At talaga namang bumuhos ang nasabing mga bashing kay Dennis Padilla. Matatanda ang si Dennis Padilla ay isa sa mga kaibigan ni Jano Gibbs at wala naman ding sinabing comment si Jano kundi mga emojis lang. At dahil dito, hindi nakapagpigil ang ilang mga netizen at sinabing enabler daw si Jano Gibbs. Matatanda ang April 9, nagkwento ang kapatid ni Dennis Padilla na si Jean Padilla tungkol sa kanyang version ng mga detalye sa kasal na ikinuwento ni Dennis. Doon ay sinabi ni Dennis na tila na out of place siya at narito nga ang naging kwento ni Jean. Ngayon lang po ako magsasalita. By 1 p.m. nasa church na po ako, galing Bulacan going to Alabang. Si mama po namin 5 a.m. gumising na excited same kay Kuya Dennis Padilla para sa kasal ng anak niya. Ngayon lang ako naka-witness ng kasal na di part ng program ang ama ng bride. Sa aga namin doon na nandun mga event organizer, wala man lang nagsabi na di siya part ng program. Di kasama sa entourage na maglalakad sa gitna papuntang harapan ng altar. Sa puntong ito ay tila sumamanga ang loob ni Dennis kaya naman daw pagkatapos ng ceremony ay umalis na ito at nagpa-picture taking lang. Taliwas naman sa naging kwento ni Marjorie na ayon sa kanya, wala talagang programa ang nasusunod sa nasabing simbahan ay ang mga mother butler. Pero sa comment section ay nagbigay si Jano Gibbs ng 3 emojis na umiiyak. Pero na-misinterpret ito ng ilang mga netizen. Comment ng isa, buwisit manahimik ka, enabler moves. Enabler ang sabi pa ng isa. Pero tila isang netizen naman ang ipinagtanggol si Jano Gibbs. Para nagsympathy lang siya sa kapwa niya ama, enabler na agad, grabe naman kayo. At dahil dito, sumagot si Jano Gibbs. Nakikisimpatya lang sa kaibigan, define enabler. Walang makadefine, di uso comprehension dito boss, ang sagot ng isang netizen. Sabi pa ng isa, do we need a definition? Enabler si Jano Gibbs, you are the epitome of such word. Your friend was never a father to start with. Now he is trying to get sympathy. What a big resounding shame. Kakamping ka pa naman din, Jano. Nakakahiya ka. Sabi pa ng isa, kahit gaano pa kalaki kasalanan niya bilang ama, hindi niya deserve yon. Ako nga kahit malaki na nakita ng anak ko, papa niya na pinabayaan din kami. Pero never ko tinuruan magtanim ng sama ng loob yung anak ko kasi ayokong lumaki siya ng may bigat sa dibdib. Palagi ko pinapaliwanag sa kanya na huwag siyang magagalit sa papa niya kasi kahit baliktarin mo man ang mundo, tatay mo pa rin siya. Kung mabuti kang ina, yan ang ituturo mo. Sana anak mo magpatawad, hindi yung mga tanim ng galit tapos sasabing toxic yung tatay. Anong klaseng pag-iisip meron ang mga Pilipino. Sabi pa ng isa, tatanga-tanga ng mga nagko-comment dito sa comment ni Sir Jano Gibbs. Halatang mga pasaway na anak hindi mahal ng magulang. Panoorin yung interview kay Dennis Padilla. Harapan sa maraming tao, siya ang pinahiya. Pero sa dami ng mga messages na ito ay hindi nga pinalampas ni Jano Gibbs ang magbigay ng kanyang komento. At tila napamura pa ito. Sabi ni Jano Gibbs, wala naman akong sinabing sang-ayon ako. Malungkot ang kaibigan ko, nakikisimpatya lang ako, emoji lang, enabler na, hindi ko siya pinagtatanggol, dinadamayan ko lang sa kalungkutan. Ito ang naging pahayag ni Jano Gibbs. Dagdag pa niya, huyo, tinag mo pa nga ako kung laos na, ba't mo pinapansin? Ikaw sino ka ba? Close ka sa kahit sinong involved? Sa puntong ito ay malaya naman ang bawat isa na magbigay ng opinyon, pero para pagbintangan or mag-assume ay tila hindi nga ito karapat-dapat lalo na't wala namang sinabing direct na mensahe si Jano Gibbs. Wala na pong sasabi niyo sa story nito.